Mga cheese flixers, mukhang mas umiinit pa ngayon ang usapan sa automotive community matapos mapansin ng netizens ang tila tensyon sa pagitan ni na Boy AC Garage at F2A Cars. Nagsimula ang lahat dahil sa viral na bulwak na adventure issue. Pero habang tumatagal, parang hindi na lang simpleng review o reaction video ito. Dahil ngayon, may mga cryptic posts, parinigan, at umano'y pagbabanta ng lumalabas online. At dahil dito, maraming netizens ngayon ang tutok na tutok sa bawat galaw ng dalawang automotive content creators. Para sa mga hindi pa updated, nagsimula ang usapan matapos mag-viral ang isang Mitsubishi Adventure na na-feature sa content ni Boy AC Garage. Sa video, ipinakita ang mga naging problema umano ng sasakyan matapos itong mabili ng customer. Dahil dito, mabilis na nag-trending ang issue online. Maraming netizens ang na-curious kung sino ba talaga ang may pagkukulang habang may ilan namang naaawa sa buyer dahil sa naging sitwasyon. Pero habang umiinit ang issue, dito na pumasok si F2A Cars. Sa isang content na agad ding pinag-usapan online, ni-review ni F2A ang buong issue at tila sinubukan niyang alamin ang kabilang side ng kwento. Hindi lang iyon. Pinuntahan pa raw niya mismo ang buyer at maging ang mekaniko na sangkot sa issue. At dito, lalo naging kontrobersyal ang lahat. Isa sa pinaka-pinag-uusapang bahagi ng issue ay ang usapan tungkol sa mekaniko. Sa naunang content ni Boy AC Garage, may bahagi raw na sinasabing umamin umano ang tatay o mekaniko na hindi siya tunay na mekaniko. Kaya para sa ibang viewers, lumabas na parang mali o kulang ang expertise ng taong tumingin sa sasakyan. Pero nang puntahan ni F2A ang mekaniko, direkta niya itong tinanong kung sinabi nga ba talaga niya iyon. At ayon sa naging sagot umano ng mekaniko, tila iba raw ang kanyang naging pahayag kumpara sa naging pagkakaintindi ng maraming viewers sa original na video. Dahil dito, maraming netizens ang nagsimulang magtanong, may namali bang pagkakadeliver ng kwento? O baka naman may misunderstanding lang talaga? At syempre, dahil social media ito, mabilis na lumaki ang usapan. Bukod pa rito, napansin din ng netizens na nagbigay umano ng tulong pinansyal si F2A sa buyer at mekaniko. Para sa ibang viewers, magandang gesture raw ito para makatulong sa taong naapektuhan ng issue. Pero may ilan ding nagsasabing baka mas lalo lang nitong pinalaki ang sitwasyon dahil para raw itong direktang pakikialam sa issue ni Boy AC Garage. At dito na raw, nagsimulang uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Matapos kumalat ang mga videos at reactions, napansin naman ng netizens ang ilang posts at pahayag ni Boy AC Garage na tila may patama umano kay F2A. May mga cryptic statements tungkol sa pangingialam at may mga pahayag ding tila nagpapahiwatig na marami pa raw siyang nalalaman na maaaring ikasira ng kabilang panig. May mga netizens pa ngang nagsasabing tila naghahanda raw si AC ng mga pasabog laban kay F2A. Dahil dito, lalong na-curious ang publiko. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? May mas malalim pa bang issue na hindi alam ng netizens? O baka naman emosyon lang ito dahil lumaki na ng husto ang kontrobersya? Sa ngayon, wala pang buong detalye tungkol sa mga sinasabing pasabog. Pero sapat na yon para lalong uminit ang usapan online. At gaya ng inaasahan, hati ngayon ang opinyon ng netizens. May mga kampi kay Boy AC Garage at nagsasabing, dapat hindi na nakialam si F2A. Mas lalong gumulo dahil sa pagpasok niya. At dapat privately na lang nila inayos ang issue. Pero may mga netizens din na sumusuporta kay F2A dahil para sa kanila, sinusubukan lang nitong tulungan ang buyer at alamin ang totoong nangyari. May ilan ding nagsasabing, mas okay na naririnig ang both sides. At least may nag-follow up sa issue. Kaya ngayon, halos araw-araw ay may bagong reactions, screenshots at speculations mula sa mga followers ng automotive community. Pero para sa maraming viewers, hindi na lang ito simpleng issue tungkol sa sasakyan. Nagiging usapan na rin ngayon ang professionalism, accountability, at kung paano hinahandle ng content creators
ang public criticism at viral controversies. Dahil kapag milyon na ang nanonood, bawat salita, bawat post, at bawat video ay pwedeng makaapekto sa reputasyon ng ibang tao. At dito, mas lalong nagiging invested ang netizens. Sa ngayon, wala pang direktang pag-uusap o final na pahayag mula kina Boy AC Garage at F2A Cars. Pero malinaw na isa ito sa pinakamainit na usapan ngayon sa online automotive community. Ang tanong na ngayon ng netizens, may ilalabas nga bang pasabog si AC Garage? Magkakaroon kaya ng diretsahang sagutan? O mauuwi rin ito sa maayos na pag-uusap? Kayo mga chisflixers, ano ang masasabi niyo rito? Team Boy, AC Garage ba kayo? Team F2A? O mas gusto niyong marinig muna ang buong katotohanan bago humusga?